Welcome back everyone to our YouTube channel. Ngayon po napakaganda ng ating laro. Ito po ang unang sagupaan ni World Champion Gukesh D and nung kanyang challenger na si Sindarov Javokhir. So dito po sa Grand Chess Tour, Super Rapid and Blitz Poland, nagkalaban po sila sa round 5 ng Rapid. So dito white si Sindarov, black si Gukesh. Punta tayo sa ating laro. Ito nag-start with E4, C6, Knight F3, and then pagka D5, nag-D3 lang. So ito ang medyo kakaibang opening line sa Caro-Kann kung saan binibigay na ng white ang opportunity na magkapalitan ng queen. Pero pagka ginanito po kasi ng black, meron pong danger dito na matatalo siya sa endgame. So napakalalim at napakahabang linya dito. Usually ang ginagawa is yung bishop pinupunta sa E3 and then yung knight nilalagay sa C4. So hindi ko na pupuntahan ng malalim itong opening line na ito. Pero maganda lang malaman ninyo na 41% win rate dito ang puti, 45% ang tabla, and only 14% na nanalo dito ang itim. So hindi po ito ang pinasok ni Gukesh. Binigyan niya ng magandang opening preparation with Queen C7. So dito kung mapapansin nyo sa oras, pareha silang nasa kanilang mahabang opening preparation. So kumain, kain, C4, Knight F6, Knight C3, E6, and then G3. Ayan. So pagka Bishop B4, Bishop G2, so normal development lang. Pagka capture, Bishop F4, Queen A5, and then D takes C4, capture and capture. Mapapansin natin si Gukesh nasa 25 minutes pa and si Sindarov nasa 18 minutes na lang. So very successful ang opening preparation dito ni Gukesh. Parang ano na ito, parang preview para sa World Championship match. So kumain sa C3, Knight D2, and nag-E5. Ayan. So pagka E5, talagang prepared pa rin. Wala pang oras na gamit sa Gukesh. Pagka Rook C1, ito na ang first time nag-isip si Gukesh with Queen A5. So kailangan po dito para depensado pa rin ang pawn, hindi malilibre ang pawn sa E5. So Bishop G5, Bishop G4, Queen C2, and then Knight C6. Ayan. So nag-castling, and kung papansin po natin, equal position pa rin base po sa ating engine, pero one pawn up ang black. Ang kapalit naman nito ay merong bishop pair si Sindarov. Okay. So dito nag-H3, Bishop E6, capture, and then nag-Knight E4, King G7, and F4. So syempre kapag one pawn down ka, kailangan very aggressive at medyo umatake ka, no? Hindi pwede dito na dadaanin mo sa endgame. Kasi makikita mo basag ang pawn structure ng white, and of course bukod pa yun sa one pawn down. Ayan, so nag F5, nag G5, and E4. Queen B2 check, King G8, King H2, Queen B6, Queen E2, and Queen D4. So ito na po yung naging critical position ng laban nila ni Gukesh and Sindarov. So mapapansin natin, of course, one pawn down pa rin ang white, and ang mindset dito ni Sindarov is definitely kailangan niyang umatake. And ang tamang paraan para umatake is Queen H5, and then pa Queen G7, G4. Ayan. Ito ang tamang way. Papakita ko lang po ang engine line. Pagka Rook AD8, capture, and mababawi yung pawn. Of course, meron pa rin slight attack ang puti. Pero kung precise ang black with Queen G6, mapo-force mapalit ang queen, and mauwi tayo sa endgame na equal material. Ayan.
So syempre yan po ang hinahanap ni Sindarov, paano ang proper way to attack. Ang napagdesisyonan niya is knight takes e4. Double question mark. So piece sacrifice. Ang ginawa is kinain. F5. Of course, hindi po pwede sa D7 kasi merong skewer na magaganap. No? Mababawi yung bishop. Kaya ang ginawa dito is bishop C8. Rook D1, Queen F6, and Queen E4. So definitely ito po nakita ni Sindarov with the slight compensation, kaso syempre one piece down pa rin siya. Ang kapalit lang nun is one pawn. Ayan, so kapag ang nangyari is na-stop po yung atake, mahirap po yung one piece down. So dito nag Rook D8. Ayan, naghamon ng palitan. Kinain, kain, Queen E8 check. King G7 and Rook F4. Talagang gusto pa rin umatake, no? So hindi po pwede na makapag Rook G4. Halimbawa, mag-waste tayo ng tempo pagka Rook G4, dedire-diretso yung atake nung white, and malamang po mate na ito, no? Siguro easiest pagka gumanon, check. Actually, mate. Ganon. Pak. Pak. Ayun, huli ang queen. So, syempre kita naman ni Gukesh yan. In-stop lang with H5. At dito napapansin ko na uubusan na ng atake yung white, no? So Queen E2, Bishop D7. So nakakain man ng pawn sa H5, Knight C6, unti-unti na pong nakakalabas yung mga pyesa ni Gukesh. Pagka Rook H4, Rook E8, hindi po pinansin kasi of course one check lang yan. Pagka check may King F8 palagi. So na Queen G4, King F8, Queen F4, and Rook E2. Ngayon mapapansin nyo po umaatras na yung pyesa ng white, ibig sabihin nauubusan na ng atake. So Queen E3, Queen B2, check, King E8, and ngayon nagkapalitan na ng queen, and dito po talo na po kagad kasi one piece down. Ang ginawa na lang ni Gukesh is pinush ang pawn hanggang mag-queen. So push, push, push ulit. And ngayon, Knight E5, Bishop C6, so palitan ng Bishop, H5, kain, Rook A1, H6, Rook G1 check, F6, and kinain, and Knight F7. So dito po, resign si Sindarov, and panalo po si Gukesh. So anong nangyari dito, medyo nagkakalat si Sindarov. Para nakita ko sunod-sunod ang talo niya. Si Gukesh medyo nakaka-recover. And maganda itong preview ng World Championship match nila. No? So kahit medyo nasa slump si Gukesh, nagawa niya pa rin talunin si Sindarov this time around sa kanilang rapid game. So ayan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. And kung na-enjoy nyo, please like and subscribe to this YouTube channel. See you again next video.